Isipin mo to, nasa isang crucial na meeting ka, tapos biglang bumagsak yung balita. Bigong product launch, bigla ang budget freeze, o kaya naman isang key client umalis. Biglang tumahimik yung buong kwarto, lahat ng mata nakatingin sa'yo. Diyan, sa katahimikang yon, doon talaga nasusubok ang isang leader. Kasi lahat naman tayo pwedeng maging manager pag maayos ang lahat, di ba? Pero ang totoong tanong ay, anong klaseng leader ka kapag nagsimula ng gumuho yung mundo sa paligid mo? Kaya yung tanong para sa'yo, pag tumataas na yung pressure, ano yung natural mong reaksyon? Sinusubukan mo bang, higpitan yung kontrol? O nagbibigay ka ba ng kalinawan at direksyon? Kasi dito, madalas nakasalalay kung ang isang team magkakawatak-watak ba o mas titibay pa. Ngayon, bubuklatin natin yung tanong na yan. Ang mga source natin, isang malalim na pagsusuri to sa leadership. Medyo kakaiba yung pananaw kasi galing sa pananampalataya at human psychology. Ang goal natin dito ay himayin yung mga, alam mo yon, yung mga practical lessons para sa'yo para kapag nagka-aberya, ikaw yung leader na hindi natitinag. At yung unang mindset shift na kailangan nating tanggapin, based sa ating mga source, ay hindi na pambihira ngayon yung mga setback o yung mga pagsubok. In fact, parang bahagi na to ng normal na takbo ng negosyo. At ang mga krisis na to, hindi lang to problema sa numero Di lang to nasa spreadsheet. Ang totoo, mga stress test ito para sa emosyon, sa sikolohiya at sa mismong kultura ng isang organisasyon. Okay, stress test. I like that term. So, para maintindihan natin kung anong klaseng stress test yung hinaharap natin, paano natin sisimulang i-diagnose? Magandang tanong yan. Para matulungan kang matukoy yung problema, maganda kung may balangkas tayo. Unang-una at siguro yung pinaka-common ay yung financial setbacks. Ito yung biglaang pagbaba ng kita, budget overruns na hindi mo inaasahan o isang matinding krisis sa cash flow. Inihalin tulad to ng source sa parable ng wise and foolish builders sa Biblia. Yung matalinong tagapagtayo na may matibay na pundasyon, kinaya yung bagyo. Pangalawa, meron tayong operational setbacks. Ito yung mga bigong proyekto, problema sa supply chain, o mga biglaang technological failures na nagpapatigil sa lahat. Teka, bago mo ituloy. Napaisip lang ako, yung dalawang yan pa lang, financial at operational. Oo, Parang magkadikit na yan, di ba? exactly. Kasi pag pumalpak yung operations mo, syempre tatamaan yung finances. Tama-tama. At doon na siya nagiging komplikado. Halos lahat ng krisis, may domino effect yan. Halimbawa, yung pangatlo, reputational setbacks, mga pampublikong eskandalo, sunod-sunod na negative media coverage, o pagkasira ng tiwala ng customer. At kadikit niyan yung pang-anim, na para sa akin ay isa sa pinakamabigat, yung ethical o moral setbacks. Korupsyon, pandaraya o yung pagsasakripisyo ng prinsipyo para lang sa short-term gain. Yung reputational at ethical, madalas magkasama yan, Pag pumutok ang isang ethical scandal, siguradong tatamaan ng reputasyon. Sa experience mo, alin dyan yung pinakamahirap i-manage? Mahirap pumili, pero masasabi kong yung ethical setback ang pinakamapanganib. Bakit? Kasi sinisira nito yung pinakapundasyon ng tiwala, hindi lang sa labas, kundi lalo na sa loob ng organisasyon. Yung kwento ni Achan sa aklat ni Joshua, malinaw na halimbawa yun Dahil sa kasalanan ng isang tao, naapektuhan yung buong hukbo ng Israel. Pinapakita nito kung paano ang moral failure hindi yan nananatili sa isang tao lang. Lason yan kumakalat. Pag nasira yung tiwala, halos imposible nang ibalik. Oo. Ang reputasyon, pwedeng ma-rebuild. Ang tiwala, ibang usapan yan. Makes sense. Ang hirap kayang mag-lead ng mga taong hindi nagtitiwala sa'yo. Ano pa yung iba? Dalawa pa. Una, human resource setbacks. Mataas na employee turnover, bagsak na moral, o matinding internal na alitan. At panghuli, strategic setbacks. Ito yung biglang may lumitaw na bagong teknolohiya o isang game-changing na kakompetensya na ginawang obsolete yung business model mo.
Grabe, kumpletos rekados yung listahan ng problema. Pero habang inililista mo yan, ang naisip ko, hindi yung balance sheet o yung project timeline kundi yung mga tao sa team. Anong pakiramdam na pumasok sa opisina araw-araw na may ganitong mga problema na nakabitin sa ere? Yan, himayin natin yan. Kasi yung isang problema sa taas, lumilikha yan ng tinatawag sa ating source na stress tsunami. Parang isang dambuhalang alon ng stress na hindi lang tumatama sa leader, kundi humahampas sa bawat miyembro ng team. Tama. At nagsisimula yan sa individual na level. Pag nakakaramdam tayo ng banta o matinding pressure, yung ating primitive brain, yung amygdala, yun ang nagte-take over. Nagkakaroon tayo ng tatlong pangunahing reaksyon: fight, flight, or freeze. Sa fight response, ang isang tao pwedeng maging agresibo, palaaway o sobrang mapilit sa sariling solusyon kahit mali na. Sila yung biglang nagiging defensive sa meetings, di ba? O yung laging naninisi ng ibang department. Eksakto. Yung flight naman, medyo mas tahimik to, pero kasing delikato. Ito yung mga taong biglang umiiwas, nagiging mahirap kontakin, o baka palihim nang nag-a-update ng LinkedIn profile nila. Naghahanap na ng ibang trabaho. At ang pangatlo, yung freeze, ay kapag ang isang tao parang naparalisa. Hirap siyang mag-focus, bumababa yung produktibidad at hindi makapagdesisyon kahit sa simpleng bagay. Nako, naranasan ko na yan. Yung tipong tinawag ka sa meeting tapos biglang blanko yung isip mo. You know the answer, pero ayaw makbas. Yun ba yung freeze? Para ka naghang na computer? Ganon-ganon nga. At ang nakakatakot dito ay yung ripple effect. Imaginein mo ang isang team kung saan yung ilan nasa fight mode, yung ilan flight mode, tapos yung iba frozen. Ano mangyayari? Chaos. Chaos! Doon nagsisimula yung mas malalaking problema. Una, nagkakaroon ng communication breakdown. Nagtatago ng impormasyon yung mga tao, takot magkamali. At dito, kumakalat yung chismis sa pantry o sa chat groups. At pag kumalat ang chismis, kasunod na dyan yung pagkasira ng tiwala. Umpak, erosion of trust. Nawawala ang tiwala sa isa't isa at lalo na sa liderato. Nagre-resulta to sa increased conflict and blame games, kung saan nagsisimula na yung sisihan at turuan. At ang pinaka-toxic sa lahat, nabubuo yung isang us versus them mentality. Nagkakaroon ng mga paksyon o grupo sa loob mismo ng team. Imbes na magtulungan, naghihilahan pababa. At ito yung mahalagang koneksyon para sa'yo bilang leader. Kung napapansin mo yung mga senyales na to sa team mo, pagtaas ng absenteeism, pagbaba ng kalidad ng trabaho, mas maraming reklamo, o yung parang laging may tensyon, hindi yan personal na pagkukulang ng bawat isa. Sintomas yan ng isang systemic issue, yung stress tsunami na tumatama sa inyong organisasyon. At hindi mo pwedeng i-coach ang isang tao palabas sa tsunami. Kailangan mong pamunuan yung buong team para makatawid dito. Okay, so apektado na yung buong team, nagsisimula na yung sisihan. Which brings me to this idea from the sources that I found really interesting. The ghosts of failed initiatives. Lahat ng organisasyon may sementeryo ng mga bigong proyekto, di ba? At madalas, tinatago natin yan, binabaon sa limot dahil sa takot at kahiyan. Pero paano kung yung mga pagkakamaling yun ang susi sa paglago? Iniiwasan natin yung pag-amin sa pagkakamali dahil sa pride, denial, at sa kagustuhang manisi ng iba. It's a self-preservation instinct. Normal yan. Pero para matuto, kailangan natin ng isang tool. Isang tool para suriin yung problema ng hindi nagtuturuan. At dito, pumapasok ang isang napaka-practical na paraan na tinatawag na 5 whys method. Ang layunin nito ay hanapin yung root cause ng problema sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanang ng bakit. Alam mo yung 5 whys na yan, maganda yan in theory. Pero sa maraming kumpanya, hindi ba't nagiging 5 whos? Yan? Isang paraan lang para maghanap ng sisihin imbes na ayusin yung sistema. Paano mo maiiwasan yun? Napakagandang punto. At yan yung pinakamalaking pagkakamali sa paggamit ng tool na to. Ang susi ay nasa kultura. Bago mo pa simulan yung 5 whys, kailangan mong i-frame yung session. Hindi bilang isang investigasyon para maghanap ng may kasalanan, kundi
parang isang autopsy para matuto. Ang focus ay sa proseso, hindi sa tao. Kailangan mong sabihin ng malinaw, wala tayong hahanaping sisihin dito. Ang goal natin ay intindihin kung bakit pumalpak ang sistema para hindi na maulit. Okay, so with that very important disclaimer, paano to gumagana in practice? Sige, gamitin natin yung halimbawa kanina. Problema, bigong software launch. Unang tanong, bakit? Dahil masyadong komplikado at buggy para sa users. Pangalawa, bakit naging buggy? Minadali yung testing phase. Pangatlo, bakit minadali? Nasa ilalim ng pressure yung team na habulin ang isang unrealistic deadline. Pang-apat, bakit naging unrealistic yung deadline? Kasi yung deadline, itinakda ng management ng walang sapat na konsultasyon sa technical team. At ang huli, ang pinakamahalaga, bakit hindi nagkaroon ng konsultasyon? At dito madalas lumalabas yung systemic issue. Dahil may kultura na laging yes man at minamaliit ang complexity ng technical work. Wow! Mula sa isang technical problem, buggy software, nakarating tayo sa isang cultural problem, yes man culture. Ang layo ng narating, no? Yan ang tapangyarihan ng 5 Whys pag ginamit ng tama. Hindi nito tinuturo kung sino ang may kasalanan. Pinapakita nito kung saan sira yung sistema. At kapag nakita mo yan, doon ka pwedeng magsimulang mag-ayos. Dito ngayon papasok yung isa sa pinakamalalim na konsepto mula sa ating sources. Ang tawag dito ay redemptive failure. Redemptive. Ang bigat ng salitang yan, ah. Hindi lang to learning from failure. Anong ibig sabihin ng redemption sa konteksto ng isang business failure? Mabigat talaga at sinadya yan. Kasi hindi lang tutungkol sa pagkuha ng lessons learned para ilagay sa isang PowerPoint deck. Ang redemption dito ay nangangahulugan ng transformasyon. Sinasabi ng source na ang isang kabiguan, gaano man kasakit, may potensyal yan na maging isang turning point. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa karakter ng leader at ng team. Ito yung pagkakataon para sa tunay na pagpapakumbaba, yung pag-amin na, okay, hindi namin alam ang lahat at nagkamali kami. Mula sa humility na yan, pwedeng sumibol yung mas matibay na pagkakaisa. At para sa pananaw ng source, ito rin ay isang pagkakataon para umasa sa isang mas mataas na kapangyarihan, na kahit ang ating mga kabiguan ay kayang gamitin para sa isang mas malaking layunin. So hindi lang to pag-recover, ito'y pagiging mas buo at mas matatag dahil sa pinagdaanan. Okay, ang lalim nun. So, in the middle of all this chaos, may stress tsunami, may ghosts of failure, bilang leader, paano ka gagawa ng desisyon? Paano ka kikilos kapag nasa gitna ka na ng tinatawag ng source na fog of war? Ang fog of war. Ito yung sitwasyon kung saan yung impormasyon, limitado, pira-piraso o magulo. Mabilis ang mga pangyayari at sobrang taas ng emosyon. Ito ang pinakamatinding pagsubok sa decision-making ng isang leader. Sa ilalim ng ganitong pressure, naapektuhan yung utak natin eh. Nagkakaroon tayo ng tunnel vision kung saan ang nakikita lang natin ay yung banta sa harap natin at hindi yung ibang option sa paligid. Nagiging mas emotional yung mga desisyon natin at minsan nagkakaroon tayo ng analysis paralysis kung saan hindi na tayo makakilos dahil sa sobrang pag-iisip. So basically, yung utak mo, kinakalaban kapag kailangan mo siya. Yung gut reaction mo, malamang mali. Paano mo lalabanan yung sarili mong utak sa ganyang sitwasyon? Kailangan mo ng isang framework, isang disiplina para gabayan yung isip mo. At isang napaka-practical na framework na inirekomenda ng source ay yung OODA loop. Galing to sa military strategy at acronym yan para sa Observe, Orient, Decide, and Act. Isa siyang cycle. Una, observe. Huminga ka muna. Kolektahin ang lahat ng available na informasyon gaano man kakaunti. Ano ba yung mga katotohanan? Ano yung mga assumptions? Ano ang sinasabi ng data? Yung orient phase sa OODA loop, parang yun yung pinaka-critical at pinakamahirap. Paano mo ino-orient yung sarili mo pag ang lahat ng data na pumapasok ay masama at nakakapanik? Tama ka. Yun yung puso ng OODA loop.
Ang Orient ay hindi lang basta pag-intindi sa data. Ito yung pagproseso ng impormasyon sa konteksto ng inyong misyon, ng inyong values at ng inyong long-term goals. Dito mo tinatanong ang sarili mo, given this new reality, ano ang pinaka-importante sa atin ngayon? Ano yung hindi natin pwedeng isakripisyo? Dito pumapasok yung karanasan mo, yung intuition mo, at yung character mo bilang leader. Ito yung moment of clarity sa gitna ng gulo. So parang hinahanap mo yung North Star mo sa gitna ng bagyo? Precisely. Pagkatapos mong mag-orient, mas malinaw na yung susunod na hakbang. Pangatlo, decide. Pumili ng pinakamahusay na aksyon base sa orientasyon mo. Hindi kailangan perfecto, no? Kailangan lang ay isang step forward. At panghuli, act. Ipatupad yung desisyon ng mabilis at may conviction. Pero hindi dyan nagtatapos. Ang susi ay nasa salitang loop. Pagkatapos mong kumilos, babalik ka ulit sa pag-o-observe para tingnan yung resulta ng aksyon mo. Nag-work ba? Anong nagbago? At uulitin mo yung buong proseso. Ito ay isang tuloy-tuloy na cycle ng mabilis na pag-aaral at pag-adjust. Ang ganda nun, pinapalitan ng balangkas na to yung gulat at pagkaparalisa ng isang cycle ng pagkilos at pagkatuto. So ang aral dito, ang susi sa gitna ng krisis ay hindi yung pagkakaroon ng perpektong plano sa simula pa lang, kundi yung kakayahang mag-adjust ng mabilis habang nagbabago yung sitwasyon. It's about agility, not perfection. So anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa'yo? Para magbigay ng mabilis na buod, natutunan natin na ang mga krisis ay hindi lang mga problema, kundi mga defining moments para sa isang leader. Mga pagkakataon para ipakita kung sino ka talaga. Nalaman natin na ang stress ay parang isang alon na kailangang i-manage siya sa team, hindi lang basta tisiin ng bawat isa. At nakita natin na ang mga pagkakamali, gano'n man kasakit, ay hindi katapusan, kundi mga silid-aralan kung saan tayo pwedeng matuto at maging mas matatag. At kung may isang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa ating mga source, ito ay yung pagbabago ng pananaw. Mula sa pagiging biktima ng sitwasyon, kung saan lagi mong tinatanong, bakit nangyayari to sa akin? Tungo sa pagiging isang matatag na steward o katiwala. Isang katiwala na may kakayahang gabayan yung team sa gitna ng unos. Hindi dahil sa sarili niyang galing o lakas, kundi dahil sa mas malalim na pag-unawa, pagpapakumbaba at pananampalataya na may layunin kahit sa gitna ng kaguluhan. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang huling mapaghamong tanong hango sa ating source material. Paano kung ang paraan ng pamumuno mo sa susunod na krisis, hindi sa susunod na success, kundi sa susunod na kabiguan ang siyang magiging dahilan ng pagbabago at pagtitibay ng tiwala at pagkakaisa ng iyong team? Anong klaseng legacy ang mabubuo mo kung bawat pagsubok ay magiging simula ng momentum sa halip na isang sandali ng pagbagsak?